Philippine Coast Guard. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakalabas na ng ospital si mayoral candidate Kerwin Espinosa matapos ang paumaril sa kanya sa gitna ng kampanya sa Albuera, Leyte kahapon. Aminado si Espinosa na nangangamba siya para sa kanyang seguridad, lalo't 7 pulis ormoc ang itinturing na persons of interest ng PNP. At sa gitna po niyan, may nilinaw rin si Espinosa sa mga naghihinalang ambush me ang nangyari. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Emil Pia, mahirap daw makompromiso ang kaligtasan kaya naman kahit hindi pa nga naigagalaw yung kanyang kanang bisig ay minabuti nang lumabas ng ospital ang binaril na mayoralty candidate ng Albuera, Leyte na si Kerwin Espinosa. Para nakain yata ako. Oo, nakain niya. Sa kuha ng CCTV ng barangay Tinagaan sa Albuera, Leyte kahapon, kita nang biglang magkagulo sa gitna ng kampanya ng partido ni mayoralty candidate Kerwin Espinosa. Meron kasing bumaril kay Espinosa. Maya-maya, makitang inilayo na si Espinosa na tinamaan ng bala sa balikat. Sugatan din at nasa gilid na lang ng poste ng court ang kapatid niyang si RR. Mabilis silang dinala sa ospital sa Ormoc City. Pero wala pang 24 oras mula nang mabaril si Espinosa, naabutan naming lumabas ang ospital para umuwi sa kanyang bayan sa Albuera. Nangamba raw siya sa kanyang seguridad dahil ayon sa PNP, 7 pulis ormoc ang person of interest sa pagbaril. Dahil sa rason ng seguridad ko. Kasi ang involved na mga person of interest, nawalan ako ng tiwala sa mga kapulisan sa Ormoc, maliban sa mga matino. Ayon sa PNP, itinuturing na persons of interest ang 7 pulis na nasa kustodiya na ng pulisya. Kinumpiska rin ang kanilang mga armas. Naka-assign po sila lahat sa Ormoc City Police Station po. So ang inimbestigahan po natin ngayon ay kung ano ang kinalaman po nila dito. Iniintay po yung result po ng ballistic examination kung meron po dito sa mga na-recover na baril na recently naiputok. Yung ating buong pwersa ng Leyte Police Provincial Office ay patuloy na nagkakandak ng in-depth investigation para mahuli na po ang gumawa nito. Pag yung biktima po ay isang kandidato o supporter, it is classified as suspected election-related incident. Sa press conference ngayong hapon ay ipinakita ni Espinosa ang tinamong tama sa dibdib na lumabas sa balikat. Bukod kay Espinosa at kanyang kapatid, isang minor de edad din ang nasugatan sa pamamaril. Sabi ni Espinosa, sa isang bahay malapit sa covered court, pinaniniwala ang nagkubli ang sniper. Pinalibutan daw ang lugar ng kanyang mga taga-suporta at natuntun doon ang ilang pulis ormoc na walang jurisdiksyon sa bayan ng Albuera. Kaya tanong niya, Sila ay naka-assign sa Ormoc City. Isang malaking tanghaga na may taong nag-uutos sa kanila na mataas na politician din. Ang ano ko ay sana mabigyan to ng pansin ni Mayor Lucy kasi siya ngayon ang alkalde ng Ormoc City. Kung bakit napunta yung mga pulis mo sa aming lugar sa Albuera, lalong-lalo ka na Congressman Richard Gomez, sana mabigyan mo to ng pansin na parang hindi tama. Wala akong binibintangan kung sino. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng mag-asawang Gomez. Matatanda ang naging kontrobersyal si Espinosa noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte nang isangkot siya sa kalakalan ng droga pero binasura ng korte ang ilan sa mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang kanyang amang si dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. nakasama rin noon sa Duterte Drugs Watch List. Napatay naman sa isang manong shootout habang nasa loob ng kulungan. Sa kanyang press conference, sinagot ni Espinosa ang mga naghihinalang ambush me ang nangyari. Sino namang mag-scripted na dito sa dibdib ko ang tama
at double action pa ang bala. Nakita nyo naman na malaking butas ang aking braso. Ba't naman scripted? Yes, Pia, tinanong din si Espinosa kung handa ba siyang tumistigo sa International Criminal Court kaugnay nga sa kanyang mga nalalaman sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. Sabi niya, dahil nga sa nangyaring pamamaril sa kanya at naalala pa rin daw niya yung pagpaslang sa kanyang ama doon sa loob ng kulungan, ngayon daw ay mas handa na siyang tumistigo sa ICC. Naaawa naman daw siya sa pagkakaaresto sa dating Pangulong Duterte dahil nga daw sa edad nito, pero kinakailangan pa rin daw harapin ng dating Pangulo ang reklamo sa kanya. Yan muna ang latest mula rito sa Albuera, Leyte. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Ian Cruz. Inararo ng isang SUV ang 2 sasakyan at 3 tricycle sa lungsod ng San Juan. Galing umano sa gimikan ng driver na nakatulog habang nagmamaneho. Narito ang aking pagtutok. Rush hour. Ganap na pasado alas 7 ng umaga kanina nang mangyari ang disgrasyang ito sa kahabaan ng N. Domingo Street, San Juan City. Tuloy mo na sa ospital! Ospital na, lapit lang! Nasa lugar pa ng pinangyarihan ng mga biktima ng banggaan. Kabilang ang tricycle driver na ito na bukod sa nakunang duguan ay na-dislocate din ang braso. Mga pulis na ang sumaklolo katuwang ang rescue team ng city government. Isinugod nila ang mga sugatan sa kalapit na San Juan Medical Center. Mayroon po tayong reported na 10 minor injuries at meron pong isang critical na itinakbo po sa San Juan Medical Center. Ayon sa inisyal na investigasyon, patungo raw ng pinaglabanan shrine ang kulay puting SUV na ito nang biglang pumihit at banggain ang kulay maroon na sedan. Pagkatapos, inararo naman ito ang 3 tricycle bago banggain muli ang isang papasaherong jeep. Sumuko ang driver ng SUV na nasa 20 anyos lang ang edad. Lumalabas na galing sa gamikan umano ang SUV driver. Ayon po sa ating investigasyon po, ito pong driver ng Nissan Terra ay galing po sa pagpupuyat. So hindi po siya masyado nakapagpahinga at nakatulog po siya habang nagmamaneho. Dire-diretso po ang takbo niya at nagising na lang po siya nung nabangga niya na po yung mga sasakyan. Dumating na rin daw ang pamilya ng nakadisgrasya at nangakong sasagutin ang lahat ng gastusin. Nagkaroon na po ng pagkakasunduan sa mga ibang biktima na willing po ang nakabangga na gastusin po lahat ng danyos. Paalala ng pulisya, lalo't maraming bibiyahe ngayong Semana Santa. Kapag tayo po ay pagod at kulang po ang ating tulog, ay wag na po tayong magmaneho. Siguraduhin po natin na pag nagmamaneho tayo, healthy po tayo, attentive. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Sabay naman sa patuloy na pag-init ng panahon ang pagtaas ng singil sa kuryente ng Meralco ngayong Abril. Kung magkano, alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Kung kailan pa naman lumalakas ang konsumo sa kuryente dahil sa umiinit na panahon, saka pa malaki ang dagdag singil sa kuryente ng Meralco. 72 centavos per kilowatt-hour yan o katumbas ng 145 pesos na dagdag bayarin sa karaniwang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. Ang pangunahing sanhi o dahilan ay ang pagtaas mula sa wholesale electricity spot market, bunsod ng mas manipis na supply ng kuryente sa Luzon grid noong Marso. Kaya si Carmen hindi malaman kung saan pa kukuha ng dagdag budget. Baka nga sa electric pan lang dahil magdamag nakabukas. Ayon sa Meralco, umaabot na sa 13,200 megawatts ang peak demand o pangangailangan sa kuryente dito sa Luzon. Habang tumataas ang konsumo, tataas din daw ang buwan ng bayarin sa kuryente tulad ng mga negosyo kagaya nito na gumagamit ng mga cooling devices. Pag mga dogs, maano po yung mga nila, yung mga buhok, makapal, kaya kailangan may aircon po talaga. Wala naman tayong magawa kasi kailangan talaga nila ng aircon po. Para sa ilang grupo, maanumalya ang kontrata ng Meralco sa mga ilang binibilhan nito ng kuryente na kanila rin umanong pag-aari. May-ari yung Meralco sa mga dalawang planta na to. Mataas yung conflict of interest na tinatawag natin. Paano nila mai-ensure na yung binibenta nila
na kuryente sa mga ordinaryong Pilipino ay fair and just. Kapag fully i-implement yung dalawang kontrata ng Meralco na pag-aari niya rin, ay magre-resulta sa mas mataas na presyo ng kuryente na pasan-pasan po nating mga electric consumers. Kung hindi po papapakinggan ang mga electric consumers ng ERC, kami po ay mauobliga na sampahan ng kaso ang Energy Regulatory Commission. Handa ang Energy Regulatory Commission sa anumang pagsisiyasat. Pero sabi nito, yung batas, hindi niya pinagbawal absolutely na kumuha sa isang affiliate company. Meron lang po siyang limitasyon. Hanggang 50% ng pangangailangan ng limitasyon ayon sa batas. Sabi ng Meralco, walang pag-aaral na nagsasabing sumobra sila dyan. Yung transaction dun sa power plants na yun ay inaprubahan ni-review at inaprubahan ng Philippine Competition Commission. Ang tanging makakapagsabi kung meron talagang kamalian sa panig namin ay ang nagre-regulate sa amin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Umabot na sa 36 na sumbong ng vote buying ang natatanggap ng COMELEC. May sumbong na rin kaugnay ng pagsama ng mga kandidato sa pamimigay ng ayuda ng DSWD na ayon po sa COMELEC ay election offense. Nakatutok si Maki Pulido. Para sa eleksyon 2025, exempted o pinayagang ituloy ang pamamahagi ng 12 programa ng DSWD tulad ng AKAP at AIX. Pero may mga sumbong sa COMELEC na nagagamit ito sa pangangampanya. Ayon sa COMELEC Resolution 11104, election offense ito bilang abuse of state resources o paggamit ng pondo, programa, gamit at empleyado ng gobyerno sa pangangampanya. Kaya dapat walang politiko o campaign material habang ipinapamahagi ang ayuda ng DSWD. Hindi pa pwedeng meron. Hindi pa pwedeng naandyan sila. Hindi naman nila pera yan eh. At the same time, kinakailangan yung listahan hindi galing sa politiko lang. Babala ng COMELEC, pag napatunayang inaabuso ang mga programa ng DSWD, maaring ipatigil ang pamamahagi nito sa lugar. Unfair doon sa mga mabibiyayaan dapat ng ayuda dahil sa presensya nyo na wala pa yung exemption. 36 na kaso naman na ng vote buying ang natanggap ng COMELEC. Karamihan ay sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon. Pangunahin is money. Pangalawa ang rice, goods, groceries. Inisyuhan na ng show cause order si Palawan Congressional Candidate Abraham Mitra dahil may alok umanong libreng movie ticket sa kanyang official Facebook page. Sinampahan naman ang paglabag sa Omnibus Election Code kaugnay ng vote buying si San Fernando, Pampanga Mayor Vilma Caluwag at kanyang asawang si dating Barangay Chairman Melchor Caluwag. Kaugnay yan ang pamamahagi umano ng pera para sa kanilang sanitation program noong 2023 barangay elections. Giit ni Caluwag, politically motivated ang reklamo. Sa COMELEC Resolution 11104, vote buying ang turing hindi lang sa pera at grocery items, kundi pati ang mga pabingo, talent show, medical mission, legal aid service, feeding program o mga katulad na aktibidad. Vote buying din pati paghakot ng botante para bumoto at pagkuha ng higit sa 2 poll watcher. Diyan sa may bandang Aklan, may namimigay dyan ng gas coupon. Dito sa Parañaque area, may mga taong pinapapasok sa isang bahay. Paglalabas, may mga dalang plastic na may mga goods. Warning ito sa kanila, we are watching you. Ikaw man ang namili, nagbenta o nag-ayos ng bentahan ng boto, pareho ang parusa. Isa rito ang pagkakakulong ng hindi bababa sa 1 taon pero hindi hihigit sa 6 na taon. Aminado ang COMELEC na lumalala ang vote buying dahil wala sa mga namili at nagbenta noon ang napanagot. Pero umaaksyon na raw ang COMELEC. Tama, pwede kang kumita sa mga politiko sa 1 araw na yan. 3 taon ang kapalit, 6 na taon saan kukuhanin yung ipinambili nila ng boto. Hindi ba babawiin nila yan? Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Tukoy na ng pulisya ang mga suspect sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Chinese at ang kanyang driver, pero hindi pa nila inaaresto para mapuntirya ang mastermind. Sinusuyod din ang makakuha ng CCTV sa mga biktima bago sila natagpo ang patay sa Rodriguez Rizal. Panoorin ang mga yan sa pagtutok ni Mark Salazar.
Mag-aalas 8 ng gabi noong March 29 nang makuna ng CCTV camera ang van na ito na mula sa EDSA ay pumasok sa Seminary Road sa Barangay Bahay Toro, Project 8, Quezon City. Pumarada roon ang van at maya-maya'y may bumaba mula sa passenger side. Nang bumukas ang pinto sa driver side, tila may sinilip ang driver. Ilang saglit pa, muling umusad ang sasakyan. Hanggang sa bumaba ang driver nito. Naglakad lang palayo ang dalawa. Umaga nitong April 8, may nag-report sa pulisya tungkol sa inabandonang van. Nakalaunay na pag-alaman ng pulisya na ito raw ang huling sinakyan ng Chinese businessman na si Anson Ke o Anson Tan at kanyang driver na si Armani Pabilio. Huli silang nakitang buhay noong March 29 ng hapon habang papaalis sa opisina ni Ke sa Valenzuela. At kinabukasan, nireport sa pulis na nawawala. Hanggang sa natagpuan silang patay sa Rodriguez Rizal nitong April 9. Sabi ng PNP, nawawala pa lang sina Tan at Pabilio, lumalabas na sa investigasyon na hindi ito kaso lang ng kidnap for ransom. More than that, we're sharing notes what happened and sabi ko nga, may malaki kasing twist eh. So hanggang doon lang po ko. We had an idea about this. We were talking to each other already prior to this. Since last week. Sabi rin ng Justice Department kaugnay ng ulat ng isang pahayagan na pinaghigantihan si Tan ng isang sindikato sa Pogo dahil sa pagkakautang. We are aware of this theory or this piece of news and we actually have more information about it, but we do not want to divulge everything in media. We have to operate quietly. Sabi ng PNP, hindi magtatagal at masusukol na ang mga suspect na itinimbre na sa Bureau of Immigration para hindi makalabas ng bansa. We can arrest the people right now, but we cannot get the mastermind. We want the mastermind. General, prangkahan na, are there police involved? No, wala. As of now, wala kami nakikitang pulis. Sa kabila ng Pogo ban ay buhay pa umano, mapanganib at hindi umalis ang mga sindikatong may kinalaman sa Pogo. You are aware of the videos that came out before, on the way people were tortured and the way people were killed nung panahon ng Pogo rito. Unfortunately, many of these criminal elements are still here. Sanib puwersa na ang NBI at PNP sa binuong Anti-Kidnapping Task Force na tumututok sa kasong ito, kasong yumanig, lalo sa Filipino-Chinese community. Binayaran na, pinatay pa. Ito ang ayaw namin. So ito ang creating so much apprehension on the business sector. Nakita niyo sa litrato, bugbog sarado. Bugbog sarado. So this kind of crime should not be tolerated. Don't be alarmed. Nasa taas pa rin kami ng situation with our Secretary of Justice on top sa Chinese community. Wag po kayong mag-alala, gagawa po kami ng aksyon. Ayon kay Rimulya, bago matapos ang Abril, ay isa sa publiko nila ang kompletong resulta ng investigasyon. Unless it's official, we won't say anything about it because right now, it's critical that we give our full confidence and trust in the PNP together with AKG at saka pumasok na rin yung NBI. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Posibleng mga enforcer ng Pogo operators na tinaguriang Muscle Group ang nasa likod ng pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Chinese na si Anson Kue at kanyang driver. Ayon po yan sa Philippine National Police. Inilahad yan sa pakikipagdialogo nila sa Filipino-Chinese community na aminadong nangangamba na sa sunod-sunod na insidente ng kidnapping. Nakatutok si June Veneracion. Kasunod ng pagpatay ng mga kidnapper sa Chinese businessman na si Anson Ke at kanyang driver, nakipagdialogo si PNP Chief Romel Francisco Marbil sa mga leader ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. Nangangamba raw ang Filipino-Chinese community sa sunod-sunod na insidente ng kidnapping. Aside dun sa assurance, sir, na iimbestigahang mabuti po ito at siniguro po ng ating Chief PNP na pananagutin po kung sino man po ang individual at grupo behind this series of kidnapping case. Sabi ng PNP, posibleng isang grupo lang ang dumukot at pumatay kay Ke at sa kanyang driver at sa mga responsable sa isa pang kidnapping noong nakarang taon kung saan isang Chinese at driver din niya ang pinatay.
Ito raw yung grupo na kung tawagin ay muscle group o mga enforcer ng mga POGO operator. Ito yung mga involved po dati sa POGO na ang kanilang modus operandi po ay parang sila po ang ginagawang mga tagasingil di umano doon sa mga may utang in relation sa mga POGO operation po. Estilo raw ng grupo na binubuo ng mga Chinese national ang pagtali sa kamay ng mga biktima, pagbalot ng duct tape sa muka, at hindi baril ang gamit sa pagpatay na ginawa kay Ke at sa kanyang driver. Wala pong gunshot wounds, wala pong stab wounds. They use possibly a nylon to strangle the victims. There is a sign of strangulation po. So yun po yung nakikitang possibly cause of death po. Sa datos ng PNP Anti-Kidnapping Group, 26 ang mga naiulat na kidnapping cases noong 2023. Tumaas sa 32 noong nakarang taon. At sa unang 4 na buwan ng 2025 ay meron ng 13 kidnapping cases. Malaki po siya considering na nasa April pa lang po tayo ay 13 na po tayo. Ang nakikitang dahilan ng PNP sa pagtaas ng mga kidnapping cases sa bansa ay ang pagpapasara ng gobyerno sa lahat ng POGO operation. Nandito po nagsimula yung nakikita natin na mga POGO related kidnappings kung saan nagsisingilan na po yung mga individual at mga grupo na involved po na possibly ay nalugi doon sa naging pagsasaka po ng POGO. So they shifted po dito sa kidnapping to make sure po na makakabawi po siguro sila. Ang Movement for Restoration of Peace and Order nagmungkahi kung paano mariresolba ang kidnapping challenges, kabilang ang pagkakaroon ng task force na nakatuon sa kidnapping cases. Sinusubukan naming hinga ng pahayag ang PNP kaugnay nito. Sa isang pahayag, sinabi ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas na itutuloy nila ang pag-udyok sa Pilipinas na paigtingin ang pagresolba sa mga kaso, palagutin ang mga nasa likod ng krimen, at palakasin ang public security. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Pinalagan ni Movement for the Restoration of Peace and Order Founding Chair Teresita Angsi ang pahayag ng PNP na iniimbestigahan nila ang posibilidad na may kinalaman sa POGO ang pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Chinese na si Anson Kue at kanyang driver. Sabi ni Angsi, ginagamit lang daw ang anggulong ito para mabaling ang atensyon mula sa tinawag niyang kabobohan at kawalan ng kakayahan ng mga pulis sa pagresolba sa krimen. Wala anyang ari-arian sa bulakan ng pamilya ng biktima. Wala rin daw silang negosyong may kaugnayan sa POGO at hindi rin daw kailanman nakatanggap ng pera o deposito mula sa anumang POGO. Lumalabas din daw si Kue ng walang bodyguard dahil naniniwala raw itong walang mananakit sa kanya.